Good day sa inyo class and welcome dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw pala ay tuturuan ko kayo kung paano i-set up ang ating main scene, okay? First na gagawin nga natin dito ay mag-add tayo ng additional scene. Then hanapin natin yung node. Ayan. Once na nahanap na natin, palitan natin siya ng pangalan ng main. Okay, after nyan, i-click natin yung instance button. Then hanapin natin yung player. Ayan. Kung mapapansin nyo, nung kinilik natin yung open, ayan, naging child na yung ating player mula dun sa main. Then, save lang natin siya. Ayan. After nito, pwede na tayong mag-add pa ng iba pang other node para dito sa ating timer. Okay. Tatlong timer nga yung ating gagawin dito. Okay. First, yung ating mob timer. No? Yung mob timer nga ay para makontrol natin kung gaano kadalas mag-spawn yung ating enemy. Second, yung ating score timer, no, to increment naman yung score kada segundo. Then last, yung ating start timer. Ito ay nagbibigay ng delay sa ating laro bago magsimula. Okay, after nyan, palitan natin yung waiting time ng mob timer ng 0.5 at yung ating start timer ng 2. And then, check natin yung ating one-shot properties. Okay, after nito, pwede na tayong mag-add pa ulit ng another node for our starting position. Marker 2D nga yung ginamit natin dito. Okay, ito nga yung indicator kung saan ang simulang pwesto ng ating player. Okay. After natin mapalitan ng pangalan, punta tayo sa transform at okay, dito natin isi-set yung specific position ng ating player bago mag-start yung game. Okay. So, yung X nga pinalitan natin ng 240 at yung Y ng 450. Kaya, ayan, nalipat yung ating starting point dito sa bandang ibaba ng gitna. Next, add ulit tayo ng another node para naman to sa pag-i-spawn na ng ating mob. So, palitan natin siya ng pangalan from path2D to mobpath. Okay. Then, mapapansin nyo, once na kinilik natin yung mob path 2D, okay, meron tayong mga additional tools dito sa gilid. Then, click nga natin yung grid at yung ating snap grid para makabuo tayo ng perfect na linya. Then, click lang natin dito. Tapos, dito sa ating viewport. So, importante na may grid para pantay siyang mabuo natin. Then, lock natin siya. Ayan, automatic na yan. Ayan, after nga natin ma-set up yung area kung saan mag-i-spawn yung ating mob, okay, mag-add ulit tayo ng additional child node para dun sa ating mob location, no? So, palitan natin yung pangalan ng mob spawn location. No? Ito nga yung specific location kung saan mag-i-spawn yung ating mob, okay. After nito, pwede na natin siyang i-save. Ayan. Once na na-save na natin siya, okay, next na gagawin natin ay click natin yung ating main scene, tapos hit natin yung script button, tapos create. Okay, ang first na gagawin nga natin dito ay mag-export tayo ng mob scene. Okay, ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, nagkaroon tayo ng another properties dito. So, hanapin nyo lang yung inyong mob scene. Tapos, okay na yan. Tapos, declare tayo ng variable name para dun sa score. After nyan, click nyo yung player, then punta kayo sa node, hanapin nyo yung hit signal, tapos i-connect nyo yung hit signal dito sa ating game over function. At add pa tayo ng bagong function para dito sa ating new game function. So, napaka-importante na connected yung dalawang function na yan mula dun sa hit signal natin. So, first nga na gagawa natin ng function yung ating game over. So, kung mapapansin nyo yung score, timer, that stop. So, yung method na to ay indicator na titigil yung timer natin once na, matrigger yung game over function. Ganun din yung mob timer. So, pareho silang titigil. Para naman sa new game, okay, yung score nga ay, yung starting point ay 0. Tapos, yung ating player ay magsisimula siya sa kanyang, starting position. So, ayun nga yung sinet up natin mula sa marker 2D. At
Next naman, yung start timer ay magi-start na rin. Okay. So, ayan. Next na gagawin natin is yung function para naman sa score timer. So, connect natin yung timeout signal dito sa ating on score timeout function. Tapos, increment lang tayo ng score. So, para dun yung score timer. So, increment lang ng 1. Next, ay mag-add ulit tayo ng another signal para naman dun sa timeout mula dun sa start timer naman. Sa start timer naman, okay, dito natin isa-set up yung ating mob timer na, mag-uumpisa siyang mag-start. Tapos, yung score timer din, ayan. Okay, next na gagawin natin ay para naman sa ating mob timer. So, connect lang natin yung signal ng timeout doon sa ating mob timer timeout function. So, after nyong magawa siya, okay, declare tayo ng variable. So, magkakreate tayo ng bagong instance para sa mob scene. Okay. After natin makapag-create ng instance, ang next na gagawin natin ay pipili tayo ng random location mula doon sa path 2D. So, sa mob path. Ayan. Okay, tapos tawagin natin yung variable name and progress underscore ratio. Tapos, random. Ayan, random function yung ginamit natin. Ayan, para mag-spawn yung ating mob randomly. Okay, after nga natin ma-set up yung random location ng ating mob, ang next na isa-set up natin yung ating direction, no? So, yung mob nga natin ay gusto natin ay may iba't iba siyang direction. At kung mapapansin nyo, okay, mob spawn location dot rotation at add yung ating pi divide by 2. So, yung pi, so, ibig sabihin yan yung radius ng circle mula dun sa kanyang diameter na nagbibigay sa ating mob ng kakayahan upang mag-move ng, ng horizontal, diagonal, or vertical. So, yun yung binibigay na direction ng pi para dun sa mob natin. At yung sa line 33 naman na mob.position, no? So, ito yung naman yung, set up ng position mula dun sa ating mob. At yung direction naman, okay, kung mapapansin nyo, naglagay tayo dito ng range para dun sa ating mob, no? So, para mag-move siya ng, random. Kumbaga, may horizontal movement, yung ibang mob, naman, diagonal, yung iba naman, vertical. So, nag-ring siya. And then next, yung line 38 naman, so nag-set up tayo ng velocity. So, yung velocity is para yan sa, natin, speed nung ating mga mob. So, merong, 150 lang yung bilis, meron naman 250 yung bilis. So, dun lang siya nagre-range. Ayan. From 150 to 250. So, syempre kapag 250, medyo mas mabilis yun. Ayan. At, add tayo ng child para din sa mob, no? So, at dito mag-i-spawn yung ating mob mula dito sa ating main scene. So, yun lang para dito sa script. So, add pala muna tayo ng another, function para dun sa ready. Bawal pala siyang mawala. At yung new game function. Tapos, pwede na natin siyang i-save. Tapos, kung mapapansin nyo, nag-spawn na yung ating mob ng randomly. So, may mga mababagal, may mga mabibilis. So, next, panoorin yung video.